Hello, hello, hello! Hello everyone, hello everyone, hello mga boss. Sige, wait lang mga boss. I-share lang natin yung ating live and then pag-usapan natin yung future ng React. Okay, let's just share this. Hello! Hello, hello, hello. Diba? Sobrang late na natin mag-live. Dahil ganun talaga eh. Ayun yung ano ng katawan ko, boss eh. Teka lang, i-share natin sa Discord. Discord naman. Open natin Discord. Close muna natin yung mga TikTok. TikTok! Andito na. Okay. Share lang natin. Hold on guys. Hold on. Shoutout sa mga 4 million viewers natin dyan. Pag-uusapan natin is ano ba yung future ng React as of the moment. Okay? So, you need to change your mindset. You need to change your mental model about React. Okay? The future of React. So mga boss, feel free to share yung live natin para maano natin siya sa teka lang, future of React. Wait. Hold on guys, hold on. I'm gonna share it to my community. Okay. And then here, you know, it's late, but we're live. I know guys, I know it's very late na sa iba, no? Well, actually ito kasi yung ano ko, pinaka-oras ko sa pagko-code talaga. Kumbaga dito buhay yung ano ko eh. Buhay ang aking diwa. Pero syempre gagawin ko is, since recorded naman to mga boss, no? Parang gagawin ko is, ika-cut ko siya. Parang siguro anong tawag doon? Basta i-trim ko siya depending dun sa mga topics na pag-uusapan natin. Alright? So, anyway, yung mga viewers natin dyan, comment naman kayo dyan, buhay ba kayo ng tatlo? Tulog na yung iba. Panigurado, tulog na yung iba kasi pagod and that's understandable, no? So, pag-uusapan natin is basically React. No? So, okay lang kahit wala masyadong viewer. So, gusto ko lang siya i-live para lang, ang gagawin kasi natin is iintindihin natin yung mga updates ni React. And then, syempre, itatry natin how it works. Diba? Para saan ba siya? Yung use optimistic, use action state, use form status, and then so on. So, kung nanood kayo ng React conference, no? Marami kayong matututunan. Sobrang marami kayong matututunan. Especially kung saan papunta si React. Okay? Okay? Talk is cheap, Boss Rod. Let's get started, boss. Alright, so, hold on. Let me just put this down para nakita ko yung mga nagko-comment. Tanggalin ko to. Tapos, ilagay ko dito. Hold on, guys. Okay. And then, lalagay ko to dito. Actually, pwede ko palang ilagay ito sa gilid. Yan. Kasi hindi ako mapag-transition ng ano. Yan. Tapos, ito na lang pala yung sa gilid. Okay lang. Wait lang guys ha. Layout na lang. Layout lang. Okay. Para kompleto yung dito sa gilid natin. Okay. Alright. So, who's here? Sino dito yung mga nanood ng React conference? Or sino yung mga idea na ano yung bago sa React 19? So, press 1. Press 1 kung may idea na kayo dun sa bago sa React, yung mga bago sa React 19. Comment 1 pagka may idea na kayo. Comment 0 pagka wala kayong idea. Ang dami natin ha. Ang dami natin ngayon nanonood. 6. So baka di pa kayo mag-comment pa nga boss. Diba? So sino dito may idea na sa mga bago ng React 19? At sino dito yung mga wala pa? 0, mga 0.
So this is very important, especially if you guys are a front-end developer or React developer, no? And syempre, mapapa-question kayo, no? Boss Rod, ba't sobrang late naman ng ano mo, ng live mo? Well, ganun talaga. I mean, boss. I mean, sorry guys. But ngayong oras kasi talaga ako pinaka mas active when it comes to coding, no? Kasi pag umaga, aalis kami dito, aalis kami diyan, pupunta kami dito. So, parang hirap hanapan ng time para mag-live. So, parang mangyayari sa atin every ano natin is parang ewan ko basta mga late na and then lalagyan ko na ng clip. Alright. Okay, so parang mas marami dito si Alcantara. Uy, kaapelido natin, no. Alcantara, may idea na currently learning pa lang, boss. Alright. So ngayon, siguro gawa muna tayo ng Excalibur, no. Excalibur tayo, boss Rod. Oops. Alright. So, ano muna tayo? A little bit history. A little bit history. a little history, no? A little history, ano ba yung dati, no? Wait lang, ba't ang kapal nito? Yan. So, ito history, gawa muna tayong history. So, parang before, ano yan? SPA, di ba? Tapos, pumasok na dyan yung mga SSR, ISR, ISR. Yung SPA kasi, ano yan? SPA is CSR. Tapos, pumasok na rin tong CSR. Okay. So, meron yung ano, tapos ngayon, syempre yung latest. So, unahin natin to. Ito yung una na nangyayari before. Tapos pumasok to, and then gawa pa tayong isa. And then pumasok si RSC, and server actions. Alright. So, bigyan ko muna kayo ng idea, no? Boss Rod, ano ba to? Good morning! Ganito. Nga pala, no? Good morning na sa inyo, mga boss. So, dito, itong tatlo na to, mga boss, a little history lang mo, no? Balikan natin yung nangyari before. So, before, ang karamihan kasi nangyayari, pagka sinabing React, especially sa mga bago, no? Sa mga baguhan, or at least yung mga nag-upskill, no? Pagka sinabi mong React, ang una nilang pagkakaintindi sa React is SPA or yung CSR. So, ano yun, Boss Rod? SPA, CSR, ano yan? Ano yan ang gulo? Diba? So, to make it short, no? Meaning, yung code nyo dito, naka-small ba ako? Yung code nyo dito is, kailangan nasa browser kayo bago mag-run yung pinaka-code nyo. Ganun lang siya, no? So, ito yung nangyayari. Ito yung mga old React, no? Old ways of React. So, dito na yung pumapasok yung mga Redux, diba? Magkakaroon kayo ng mga, wag masyado maingay. Ayun, wag masyado maingay, sabi ni Boss Joy. Okay, hinaan lang natin yung bosses, guys. Patutulog na yata sila Boss Joy, no? So, ngayon, sa SPA, again, history, before ang React.js, is ang mode niyan, no, para gumawa ng application is yung SPA or yung tinatawag na client side rendering. So that means, no, all of your code in React magra-run lang yan. Lagyan natin pala ng mas maganda pala gawin natin siya ng tanggalin ko muna to, no. Lagyan natin siya ng flow, no. So CSR muna tayo para mas maganda, para mas madali nyo intindihin. So, ito, browser, no? Lalagyan natin siya ng mga flow. So, meron tayo sa CSR, ang unang flow niyan, syempre, tatawag yan sa server. Server muna, and then tatawag yan sa, sa browser na yan. Pagkatapos mo ng browser, mamaya explain ko bakit ganyan yung pagkakasunod-sunod, no? Server, browser, tapos, load.js. Ayan, load.js. Tapos, magkakaroon niya ng run, React. So, ilo-load niya yung JS, ira-run yung React. And then, saka tayo magkakaroon ng
saka tayo magkakaroon ng visual. So dito natin lagay yung ano na. Sabihin natin HTML na. Yan na yung HTML. Okay. So ito yung spa mode na tinatawag, no? Charot sa'yo, Boss Nathan Peña, no? Ito yung tinatawag na spa. Okay? So, again, no? Ano natin? So, before, ito yung kung paano umaandar si React, no? So, spa, CSR, meron niyang, una, syempre, tatawag ka muna sa server. And then ngayon, syempre sa browser, mapupunta na sa browser yan. Actually, dapat una browser. Pagka browser natin, tatawag ka sa server. Okay, baliktarin natin, no? Syempre, iaano muna natin yung browser. Baliktarin natin. So, syempre, mag-open ka ng browser mo, di ba? Mag-open kang browser, tatawag sa server, and then ngayon, maglo-load yung JavaScript sa browser. Teka lang, lagay natin to. Load.js in browser. Lagyan natin yan para mamaya kasi baka malito kayo eh. Alright. So again, no? Una, syempre, paano tayo mag-access ng React? So pagka nag-access tayo ng React sa spam mode, syempre mag-open tayong browser. Pagka open ng browser nyo, tatawag yan sa server. Diba? Pagkatawag niya sa server, maglo-load yung JavaScript. Pagka load ng JavaScript nyo, and then iraran nyo na yung React code nyo. Pagka run ng React code, saka ka magkakaroon ng HTML. That's how it works, no? Sa SPA, sa CSR, no? Okay, so paano naman siya, Boss Rod, pagdating sa SSR, ISR? So ano muna to? Ano muna yung tinatawag na SSR, ISR, at saka CSR? So, ang meaning niyan, mga boss, ito yung server-side rendering. Ito naman yung incremental static rendering. And then, client-side rendering, tapos meron pa yung SSG na tinatawag, di ba? Ito yung static site generation naman ang tawag. So, ano yan, boss? Nakakalito, no? Usually, ganito lang siya nangyayari, mga boss, no? So, ngayon, sa browser, no? Sa browser, pag tumawag, una, syempre, mag-access tayo ng browser, no? Pero sa browser, nangyayari, syempre, tatawag ka ng server na naman. Sa browser yan, ang unang mangyayari niyan is, actually, dapat mauuna na yung server dito eh. Pero anyway, sige, ganyan na lang. Let's assume, no? Nag-open lang tayo ng browser. Tapos in-access lang natin yung yung website, no? Syempre, browser muna, no? And then, syempre, tatawag yan sa browser. Ngayon, ang mangyayari na dyan, siguro iwaiwalay natin, no? Iwaiwalay natin. Ito muna yung SSR. Sa SSR, yan. Server, no? Mangyayari dyan, server, and then ngayon, is, pagkatapos na ng server niyan, sa server kasi parang, ang mangyayari, iraran niya na rin yung ano niyan eh, i-run JS, parang gano'n. Sabihin natin, load and run JS. Tapos, and React code. So, parang nangyayari na yan sa server agad-agad. So, ngayon, lagyan natin dito. Yan. And then, pagdating niyan sa browser, no, after na niyan, magiging ano na lang yan, HTML na agad. So, dito nabawasan tayo ng steps. Okay? So, ano ibig sabihin yan, mga boss? Sa SSR, ang nangyayari is, pagka in-access mo sa browser, yung application, ang nangyayari nun, magko-call muna yung sa server. Pagka-call niya sa server, ilo-load niya na ngayon yung JavaScript, iraran niya na rin yung React code nyo, and then, pagbalik niyan, ang response niya dun sa mismong browser is HTML na agad. So, makikita nyo dito, magkaiba sila ng approach. So, mangyayari dito, ito dependent to. Yung SPA, dependent yan dun sa browser JavaScript, sa JavaScript on the client side. So, dapat may JavaScript ka munang i-load. Ito yung nakikita nyo yung script, di ba? Yung may root script and something. So, yun nangyayari doon, i-load niya muna yung buong JavaScript bago mo maran yung React. Pero sa SSR, very different. Parang ano siya, server-driven na approach. No? Mangyayari, pagka nag-access ka ng browser, kumol ka sa kinol mo yung website, mangyayari niyan, sa server pa lang, dun niya na niraran yung
JavaScript code. And then naran niya na rin doon yung React code nyo. Kaya, pagka yan nagbigay ng response sa browser, HTML na agad yon. Okay? Okay. So, I hope, no, that's clear. So, ngayon, punta na tayo sa ISR naman na tinatawag. Sa ISR, actually, parang same lang siya eh. Na-copy ko ba lahat? Copy natin. Yan. Sa ISR, actually bago tayo mag-ISR, SSG muna. Kasi yung ISR ano to, parang combination of static generation at saka ng SSR, no? So ngayon gagawin natin sa SSG. Ano naman ginagawa ng SSG, Boss Rod? Ito naman SSG, pagka sinabing SSG, anong nangyayari nito? Browser niyan, tatawag na lang yan sa server, HTML na agad. Ganun na yan. Imagine niyo yung server, yan yung parang nag-access ka lang ng isang route basta nag-access ka lang ng isang route, kunyari /home, no? Syempre tatawag pa rin yung sa server and then bibigay na sa'yo agad yung HTML. So dito, sa SSG, wala na yung ginagawa sa server. Kasi nga, wala nang niloload niya JavaScript na sa server. Kasi nga, HTML na yon sa building pa lang. So lagyan natin ng something na no. In building state nag-run na yung JS and React code para ma-generate yung HTML. Okay? So yung ibig sabihin ng SSG, no? Huwag kayo malilito doon. Pagka sinabing SSR, pagka nag-access ka ng browser, tatawag ka ng server, and then iloload sa server pa lang, doon na niloload yung JavaScript and React code mo para ang iba to na sa'yo, HTML na agad. So sa SSG, it's somehow the same, no? Pero nangyayari dito sa SSG, sa building state mo, yung mga yarn build, no? Yung mga ganon. Sa building state mo pa lang, niraran mo na doon yung JavaScript and then yung React code, and then generated na HTML. So meaning, pagka pumunta ka sa browser, nag-access ka ng /home, sabihin natin, no? Yung home mo na yun, HTML na yun. So, hindi na kailangang mag-fetch ni server para mag-generate ng HTML. So, that's the difference between the two, no? So, ngayon, punta tayong ISR. So, actually, dapat nyo malaman to, no? This is important. This is important to know. Especially sa ngayon nangyayari na marami ng update, no? So, ngayon, ang gagawin ko is ano naman tayo, ISR. So, yung ISR, it's somehow the same here. Pero nangyayari dito kasi, sa ISR, anong nangyayari, pwede kang mag-call. Hindi ko alam kung paano niya kino-call sa server. Pero nangyayari na to, for example lang, may 10 page ka na. 10 page already generated already 10 pages already generated as HTML. Kasi ganun yung ISR. Yung ISR kasi parang SSG. So meaning sa building state pa lang etong ISR may generated na agad dyan na HTML. So meaning kung may 10 ka doon na let's say user 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sabihin natin yung mga data mo. Sa building state pa lang, na-generate niya na agad yung HTML. So ngayon, anong tinatawag na ISR? Yung ISR para siyang combination of SSR and SSG. So meaning, meron kang way to call yung server. May tawag yan, invalidate. No? So parang, ang mangyayari nito mga boss, lagyan natin ng arrow, no? Hindi ko alam kung okay sa inyo yung graph, no? Pero, anong nangyayari dito sa ISR, mga boss? Teka lang, baba natin konti. Okay? So, anong nangyayari lang naman dyan, mga boss? Sa ISR, pwede kang mag-invalidate or pwede kang mag-set ng parameters para i-invalidate yung na-generate na HTML. So,
para, ewan ko kung nagigets nyo, pero ang idea niya is, for example lang, since generated na to HTML, so yan yung user 1, no? Sabi natin yan yung user 1, generated na siya. Ang pangalan nun, Boss Rod, age 27, and then birthday, sabi natin ganon. So ngayon, what if gusto mong i-change yung generated HTML? So, ang nasa isip mo niya, gagawin mo, ay, ano yun, paano ko, since generated na siya HTML, kailangan ko i-rebuild yung application ko kasi may bago ako dun sa ano ko, sa data ko, nag-change ako ng name, ginawa akong Boss Rod, no? Hindi na siya Roderick, ginawa akong Boss Rod. So ngayon, gagawin mo, pagka SSG lang yung ginawa mo, kailangan mo i-build yung application mo para ma-generate ulit yung updated na HTML. Pero in ISR, meron kang way to invalidate yung ano mo, yung mga generated HTML mo. So, ganun yung ginagawa niya. So, instead na mag-rebuild ka agad ng application mo, no, ang gagawin niya is call ka lang ng either endpoint yung i-implement nyo or meron kayong parameters na isa-set doon na every 5 minutes or every 10 minutes, kailangan mo i-revalidate, i-regenerate yung HTML. So, that's how it works. Okay? So, I hope naintindihan nyo. Yung CSR, di ko na kailangan to i-ano kasi ito na yon yung CSR. No? Kaya imagine niyo ang CSR is very slow. Kasi nga dependent yan muna sa JavaScript. So may kita nyo, for example lang, tingnan natin to. Tingnan natin yung ano niya, control command U. Yan, command U. Ayan na, nakikita niyo tong malaking to. Yung malaking JavaScript na yan. Yan. So parang yung idea niyan mga boss, yung malaking JavaScript na yan, actually hindi ganito yung itsura niya, pero may mas malaki pa dyan mga boss, no? Lalo na sa mga SPY, mga React Vite, mga Create React App, and so on and so on. Anong nangyayari noon, kailangan muna yon mag-run yung JavaScript na yon bago mo ma-run yung React code mo, and then bago yan magkaroon ng HTML. So ganun nangyayari sa CSR. Kaya yung CSR is very bad when it comes to SEO. Kasi yung SEO, di ba, yun yung mga nagko-crawl ng meta tags natin. For example, magsa-search ako dito, sabihin ko, Boss Rod. Sabihin natin ganyan, Boss Rod. Boss Rod. Sabihin ko, kunyari magaganyan ako. Yan. May kita nyo dito sa Boss Rod na to, may kita nyo yung Boss Rod and then yung mga meta tags and so on. So sa SPA, no, or yung React Vite lang, ang nangyayari niyan mga boss is, since wala kang wala kang mga header or isang beses ka lang pwede maglagay ng header. Wala kang way to have multiple data for your SEO. So kasi naka-dependent ka sa JavaScript. Unlike sa mga SSR, ISR, HTML kasi ang binabato niya agad. Kaya yan nako-crawl agad ng mga robot. Kaya pagka nag-search yan ng mga application nyo or ng mga website nyo, madaling makuha yung mga data. Kasi nga, may mga meta tags yung nyo kasi rendered na siya as HTML. Unlike dito, walang HTML to, JavaScript. So walang macroll na data kasi JavaScript siya. Okay? So that's the difference. Kaya maraming gumagamit ng server-side ISR SSG rendering for most of the website in the internet. So ngayon, okay. So may mga tanong, no? May mga tanong bago tayo magpunta sa React Server Action. And this is basically the current future ng React, no? Pa-explain ko sa inyo bakit and why we need to understand how React Server Component and Server Action is really working, no? Alright, may question dito si Boss Mendoza Islier. Kailan naman need gamitin si SSR and CSR, boss? Okay, that's a very good question, no? So si SPA muna tayo or CSR, maganda siya gamitin for me personally, no. Maganda gamitin si SPA CSR for highly interactive application, no. Anong meaning noon, Boss Rod? Highly interactive, I mean mga maraming animation, basta maraming nangyayari dun sa website or even sabihin natin admin page. Parang ganoon, admin page. Kasi yung admin page ginagamit mo yan sa 'di ba? Ginagamit mo yan sa inyo lang. Inside lang ng inside lang ng or internal lang nung company nyo. So mas okay siyang gamitin, at least in my opinion, no. Mas madali siyang gamitin kasi hindi mo naman kailangan mga SEO doon kasi hindi mo naman kailangan
Hindi mo naman kailangan maging searchable yung mga admin pages mo, di ba? Sa admin dashboard mo, hindi mo kailangan maging ano yon, pagka nag-search ka, hindi mo kailangan ng SEO sa mga ganun. So, good siya yung SPA doon, and then gagamitin nyo lang ng React query. Goods na yun. Okay? Pero, kailan mo naman gagamitin si SSR, Boss Rod? So, ito lang yung idea, no? Pagka gusto nyo yung application nyo is magkaroon niya ng mga SEO. So, SEO, basta SEO, tapos, well, kaya naman siya maging interactive din, no? Pero, ang pinaka-idea nito is, mas mabilis yung application nyo, and kailangan nyo ng SEO. So, that's the reason, no, na pwede nyong gamitin si SSR. If kailangan nyo ng mga SEO, yung HTML na agad, and so on and so on. Unlike kasi pagka sinabi mong CSR, imagine niyo, lahat ng code nyo, lahat ng routes nyo, nasa isang big JavaScript yon. So meaning, sabihin natin gusto ko lang mag-access sa isang page ko lang. For example, about page, no? So ngayon, sabihin natin sobrang dami mong routes, no? Ang laki ng JavaScript mo. So mag-access ko ng about page, no? Ang mangyayari noon, dependent yung about page mo dun sa buong JavaScript na yon. Which pagka naka-SSR ka or ISG or SSG, eto generated na to. So mangyayari is pagka pupunta ako ng about page, diretso na, isa parang instantaneous na yon, HTML na agad yon. Wala nang JavaScript na kailangang i-load. So that's the idea. That's why yung mga SSR, ISR, SSG is pumutok yan sa React World. Not really on the React World, sa Vue, sa Svelte, sa Solid, mga ginawa nila yan kasi nga yun yung kailangan mo when it comes to performance, no? So ngayon, kaya it's better to use at least in my opinion, no, it's better to use a framework na meron ng gantong support, no? SSG, CSR, which sabi natin si React, si Next.js, si Nox, si Waku, si Solid Start, si Svelte Kit. Yan yung may mga combination, no? Kasi pagka sinabi mong Svelte lang, React lang yon, meaning SPA lang yon, SPA or CSR. Pero pagka sila Next.js, meaning ang flexibility mo nun, pwede kang magkaroon ng SSR approach, ISR, SSG, CSR. So, ganun din sa iba. May mga SSR din sila. Sa Remix, ganun din. Okay? So, sa Solid Start, ganun din. Si Svelte Kit, meron din ganun. Okay? So, that's the idea. So, meaning, you have the ability to opt-in kung ano yung pinaka-kailangan ng application nyo or kung ano yung pinaka-behavior ng application nyo when it comes to CSR lang ba gusto nyo? Okay, lagyan mo ng mga use client yan sa Next.js. Gusto mo ba SSG? Okay, SSG mo yung some pages mo. And then, ISR mo yung some pages mo. SSR mo yung some pages mo. It's really up to you. Okay? So, you have all the flexibility na binigay na ng framework para gamitin yon. Ang kailangan mo na lang is intindihin yon how it really works. No? So, ngayon, any question, guys? Any question? Shoutout sa'yo, Boss Mark, Gabriel K. Gilbert Tan, boss, sana po masave to. Yes, masasave natin to. And then, kukuha rin ako mamaya ng mga clips dito. And then, i-upload ko sa TikTok or sa Reels or kung saan man. So yeah, ganun siya nag-work, no? Again, no? Pagka sinabi mong SPA, CSR, ito yung meron siyang JavaScript dependency bago mo ma-run yung React code mo at maging HTML yung page mo. Kaya makikita nyo sobrang tagal yan mag-load, no? So pagka sinabi mo naman SSR, ito naman yung mga instantaneous na mag-load, no? So para mangyayari nito, since sa server na siya ginagawa yung mga pag-run ng React mo or ng JavaScript mo, HTML na agad yung ibabato sa iyo niyan after mo magpunta sa isang page ng application. Okay? So that's the idea, no? All right, so ngayon, alright, dito na tayo. Woo! React server component, server action, ito na naman, walang katapusan, no? So, shoutout sa inyo, Boss Nathan. So ngayon, ano yung bago? Ano yung bago, Boss Rod? Boss Rod, sa React 19, ano ba yung bago? Actually, sa React 18, nagagamit ko na siya. And
siguro ang magiging stable release niya lang is sa React 19 na. What I mean is, sa React 18, pwede nyo na siyang paglaruan, no? Yung mga bago na hook. And then, before tayo mag-go doon, so, pag-usapan ulit natin siguro yung pinaka-history, no? Ano yung mga nangyayari before. Okay. So, syempre, mag-start tayo with the PHP. Okay. So, before, PHP, yan yung mga sikat, di ba? PHP, Ruby on Rails, at kung ano-ano pa, no? So, ang PHP kasi, tinatawag dyan is, ano yan? Server side driven. Okay? Anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin niyan, Boss Rod? So, ngayon kasi, ang React, kaya nagkaroon ng server action at saka ng React server component. So, si React is pakunti-kunti bumabalik sa server, or hindi naman bumabalik, no? Naglilin na dun sa server-side driven na approach, no? Kasi, we already, na-experience na kasi ng React, di ba? Na actually Vue, Angular, React, no? Lahat yan is SPA, okay? So, syempre, after many years of having a SPA mode, no? Nakita na nila ano yung nagiging problem. Okay? Alam na nila, okay, na-experience na natin ganito, ito yung mga issues natin, no? And then, lahat kasi nakadependent sa browser. So, that's why ang bagal niya, ganito, ganyan. So, ngayon pumasok, no? Pumasok yung since sabi nila, okay, na-experience na natin yung mga mistakes natin dito sa SPA, CSR. So, why not magkaroon tayo ng parang hybrid mode, no? Hybrid mode in a sense na ito na yon, pumasok na ngayon si SSR, ISR, SSG, CSR, pumasok na sila. So ngayon, na pagkapasok ng ISR, SSG, and so on, dito na napagtanto, no? Actually, matagal na parang 2020 pa lang lumabas na itong React Server Component. Dito na napagtanto ng React team, no? Dito na napagtanto nila na, okay, parang siguro, parang, this is the way, no? This is the way. React Server Component and Server Action, why not, no? Why not gawin natin yung standard na ginagawa before pa? Kasi hindi naman natin kailangan, ito kasing idea, di ba? Parang ang nangyayari, always ang nangyayari is, gagawa tayong API, so ito yung pinaka, parang traditional approach, no? Gagawa tayong API, tapos gagawa tayo ng front end, okay? Mayroon tayong front end, tapos i-combine natin yung front end, di ba? So parang, ang mangyayari, sabihin na lang natin to API, sige, back-end na yan. Sabihin natin back-end API, no? So, back-end API, and then meron tayong front-end. So, parang, ang gagawin natin yan dito, papasa tayo ng JSON, di ba? So, parang yung mangyayari, papasa tayo ng JSON, and then si front-end, siya na yung bahalang mag-display ng JSON. Okay? So, ganun yung nangyari. Ito yung parang traditional approach. No, traditional approach. All right. So ngayon, wala naman akong sinasabing masama yung traditional approach, which nagme-make sense pa rin naman tong traditional approach if you have a lot of integration or you have other integration from the other API, no? So okay pa rin naman siya. Okay? So ngayon, bakit ito lumabas yung React Server Action and React Server Component? So, kasi nangyayari before, di ba? Ito lang naman yung ginagawa dati. Sa PHP, tinatawag siyang server-side driven. Bakit siya naging server-side driven? Kasi nga, nangyayari, para gumana ang PHP, ang una niyan, di ba? Sabihin natin, call ulit tayo ng browser, ganun lang ulit. So, syempre, mag-ano tayo ng browser, di ba? Mag-call tayong browser. Tapos, sa browser natin, tatawag yan sa server. Ito, PHP to, ha? Paano nag-work si PHP? Okay. Tawag yan sa server. Alright. Okay. Tawag yan sa server. And then, pagkatawag niyan sa server, ang ibabato na sa inyo niyan, HTML.
Okay? Kaya mapapansin nyo yung mga PHP application, wala siya masyadong interactivity, di ba? Nagkakaroon lang siya ng, yes, nagkakaroon pa rin siya ng interactivity, pero kailangan mo nang gumamit ng JavaScript. So, the fun fact here in React Server Component and Server Action, if you're coming from the old ways, no? Kasi ako galing akong PHP. So alam ko kung paano nag-work si PHP. So sa mga forms and so on and so on. So pagka may idea ka sa PHP, madali mong magigets si React Server Component and Server Action. Kasi similar sila. Sino dito mga nag-HTMX? So yung HTMX is also the same thing with same approach. Sabihin natin similar sila how it works. Si HTMX and React Server Component Server Action. So ngayon, ganito yung nangyayari, di ba? Browser, server, and then HTML agad. Ganun agad. Kasi, kumbaga, string na to eh. Serialized na to eh. So, ganun yung nangyayari. So, browser, tatawag ng server, and then sa server, syempre, kunyari, magpe-fetch ka sa database, di ba? Pagka-fetch mo sa database, ano mo na yun, parang sabihin natin, i-loop mo, ganito, ganyan. Ang pinaka-end result nun is HTML strings. Which, pagdating yan sa browser, HTML na agad yan. So, ayun yung server-side driven. Which, si React Server Component, ayun na yung tina-target nila. Diretso na. Okay? So, meaning, kasi ganito yung idea. So, not all application needs an API. Okay? So, keep that in mind, mga boss, no? Kasi marami sa atin, especially sa mga nagsisimula or at least sa mga sa mga nangyayari dito sa not only in the Philippines but also in the other universe. Na always ang thinking natin pag gagawa tayo ng application, kailangan ko ng backend, di ba? Kailangan ko ng API. Tapos yung API natin, magre-return niya ng JSON. And then ngayon, si front-end na naman, sa kanya ipaporma into HTML depending on your component. And depending on kung anong gusto nyong i-display dun sa JSON na natanggap nyo. So, si PHP, again, si PHP, nangyayari dito, wala siyang API. So, ano nangyayari sa PHP? Diba? Ang nangyayari sa PHP is, browser na agad yan. So, sa browser mo na yan, ang mangyayari is, sa server, diretso na. No? Wala akong tatawaging API. Wala rin akong ibabatong JSON. Kasi dito pa lang, sa server pa lang, makukuha ko na yung data. Kunyari, nag-fetch ako dito. Okay, get user where user ID is 1, sabi natin. So, ngayon, meron na akong data na yun. Ang gagawin ko na yun, itatransform ko na yun into HTML. Para pagdating yan sa client side, no? Wala nang JavaScript. HTML na agad yan. Okay? So, ganun ang server-side driven, which, si React Server Component, ganun yung idea niya. Okay? So, pasok! React Server Component. Pasok na tayo dito. Pag-uusapan na natin si React Server Component. So, Boss Rod, ano yan? Ang complex naman yan kasi ganun yung mga di ba? Ganun yung laging, to be honest, no? To be honest, for those people na hindi pa na iintindihan yung React Server Component and Server Action, lagi nilang bato niyan is sobrang complex, sobrang ganto ganyan. Pero for me, pagka hindi mo naintindihan yung React Server Component and Server Action, there's dalawa lang yan. Siguro hindi ka React developer, no? Or hindi ka nagkaroon ng idea rin or experience with the server-side rendering or server-side driven approach, no? And the other one is may skill issue ka. So, well, that's the two observation na I think, no? Pag hindi mo naintindihan talaga si React Server Component or medyo lazy ka lang talaga intindihin yan, mas nauuna yung rant mo kasi ganun karamihan especially sa mga Twitter, no? Makikita mo dun dami, blah blah blah, ang dami nitong sobrang hirap, ganto ganyan. Pero in reality, sobrang easy niya lang. Sobrang easy. Imagine niyo okay, open tayo, hindi, mamaya tayo mag-open ng code. Mag-code din tayo, papakita ko sa inyo the difference between the spam mode and the React Server way. Okay? Uy, shoutout sa'yo, Boss Renzo, mga present, shoutout sa'yo, Marsan.
Okay? So ngayon, explain ko muna how it works, no? So paano siya nag-work? So tatawag na naman tayo sa browser muna tayo, 'di ba? Browser. Okay. Pagka sa browser niyan, ang mangyayari niyan, tatawag 'yan sa server. Okay. And then ang after niyan is HTML. Oh, 'di ba? Walang pinagkaiba mga boss. Okay. Walang pinagkaiba. So this is the whole meaning ng server-side driven na ginagawa ni React. So, imagine niyo PHP, server-side driven, which ito yung approach, no? And then, si React Server Component and Server Action is the same thing, no? Pagka-browser mo niyan, tatawag yan sa server, and then HTML na agad sa'yo ibabato. Ngayon, mapapa-question kayo. Alam ko na, mga boss, mapapa-question kayo sa akin. Boss Rod, kung ganyan pala ginagawa ng React Server Component, and then ginagawa na rin ng PHP, bakit pa ako magre-React Server Component? Diba? Ba't ka pa magre-React Server Component? Ginawa na ni PHP yan eh, di ba? So, here's the thing. Here's the reason why, for me at least, yung ano niya, advantage niya with PHP or other server-side driven programming language. No, so ang advantage nito ni Server Action is you have much more flexibility for a server-side driven. Okay? Kung napanood niyo yung talk ng React conference, sobrang solid. Kumbaga yung 3 hours ko sa 4 hours ko sa isang araw na pinanood ko, in-skip ko lang yung mga magagandang mga talks. And then kinabukasan, syempre yung day 2 nila, in-skip ko lang din puro React Native na yung day 2, which hindi na siya ganun ka relevant sa React Server Component or React 19. So ang nangyayari dun mga boss, ganito siya. Si PHP is one way lang yan. Okay? So, paano lang, imagine niyo si PHP one way lang yan. Pagka browser, tumawag yan sa server kasi magpe-fetch kayo, di ba? MySQLi. Sino yung mga PHP dito? MySQLi. Di ba? Yung mga ganon. MySQLi. Tapos, ASOC. Nakalimutan ko na pero may mga ganon-ganon yan, di ba? And then, ang end nyo na yan is HTML. And you can just imagine as well, no? Pagka ang nangyayari na is, nagsisend kayo ng form, it's either gumamit kayo ng loading na with JavaScript or jQuery, no, or Vanilla.js para magkaroon kayo ng loading state. Pagka gagamit kayo ng Ajax, no, yun yung client side na yon. Pero kung gagamitin nyo si PHP ng pure server side driven approach, no, mangyayari niyan is one way lang yan, HTML. Pagka nag-call ka ng form na naman, wala kang loading niyan. Kasi nga mangyayari niyan para kang i-redirect doon sa endpoint na yon sa action ng form, di ba? And then either magre-return niya nung success with the HTML kasi nga magko-call na naman yung sa server and then HTML na agad yung ibabato sa inyo. So ngayon, si React Server Component, it's different. Imagine niyo si React Server Component, PHP siya na hindi nagre-reload. Di ba? Amazing. Hindi mo kailangan mag-reload para mag-update ang data. Ano nangyayari sa PHP? Nangyayari sa PHP, pagka mag-update ka ng data, kunyari, meron kang 20 records, di ba? Nag-add ka ng isang data. Anong gagawin nyo? Meron yan, di ba, parang i-header nyo. Ang mangyayari niyan, magre-refresh yung buong page mo, and then, makikita nyo na yung bagong data. Si React Server Component or si La Server Action combination, different. So, nangyayari, server-driven yung approach mo, pero yung feeling or yung feel nung behavior ng application nyo is parang spam mode pa rin, which we all love, no? Kasi ayaw natin ng parang pag kami nag-update ka, nag-add ka ng data, ayaw natin nagre-refresh lagi yung pages para lang makita natin yung update. So, nangyayari dito is, ang ginawa ng React is para siyang combination of, para siyang hybrid, no? So, server-side driven siya, pero pagka nag-update ka ng data, may way ka to reload yung route mo, and then matik, hindi mo kailangang i-refresh yung page. Matik niya na yun i-update yung HTML mo. Diba? Amazing. And then, there's two ways. Hindi ko lang sure kung mas okay kung i-explain sa inyo the difference between use client and use server. Pero, ang idea lang niyan, ganito.
imagine niyo sa React world, no? Ito na yung React 19, no? Ito na yung React 19, guys. Ito na yung React 19. So, React 19 is actually leaning into server-side driven. So, parang ang pinakapat na the future of React, ang future na ng React, guys, is server-side driven. Okay. Pangit ang sulat. The future of React. No? So, ang future ng React is maging server-side driven. Kasi, ito yung idea mga boss Balik tayo dito sa kanina, no? Traditional approach is kailangan mong gumawa ng backend mo, kailangan mong gumawa ng API mo muna bago ka magkaroon ng displaying ng data dito sa front-end nyo. So, mangyayari is kailangan mo mag Node.js or Laravel or kung ano pang Go, no? Kailangan mo muna yung magkaroon ng mga ganong klaseng backend para may API ka. Either you use GraphQL or kung ano-ano pa. So ngayon, pagka meron ka na API, pagka nag-call si frontend ng API, magbabato ng JSON, and then ikaw naman, pagka nakatanggap ka na ng JSON, itatransform mo na yan sa frontend mo para i-show yung data. Okay? So that's the traditional approach. So ngayon, ang mangyayari na sa React, since server-side driven na siya, most likely, no, mawawala na yung mga GraphQL, yung mga express, no, yung paggamit mo ng kasi ang idea hindi naman siya bad, no. Ito ang idea mga boss. Imagine niyo na lang you have your application. Do you really need a backend for your small application? For example, gagawa ka ng e-commerce mo, sa'yo lang for example. Ang e-commerce mo na yon is sabihin natin sa Boss Road Merch, no. Hindi pa namin na tatapos yung Boss Road Merch Sabihin natin Boss Road Merch ako. And then ngayon, do you really need to create your own API to create your own e-commerce, no? That's the question, no? Kailangan mo ba talaga ng API? Or ang kailangan mo is magkaroon ka ng isang framework. Hold on, guys. Thank you, my beautiful wife. Okay, binigyan na akong tubig mga boss kasi syempre, sabi, ang sipag naman ng asawa ko. Kailangan bigyan ko ng tubig. Ganon ka-sweet yung misis ko. Alright. Balik na tayo. So, that's a question, no? Do you really need to create another API just to have, fetching data on your front end? Do you? I think it's not. Most of the application don't really need to have an API. Unless you have a multiple client, no? For example lang, you have multiple client. And then sabi natin sa multiple client mo kailangan mong ibato-bato doon yung mga yung mga data mo sa database. That's where you start creating an API. Pero pagka ang application nyo is nag-uusap lang, ito yung backend mo, ito yung frontend mo, tapos lagi sila lang talaga yung nag-uusap, mga boss. Silang dalawa lang nagbabatuhan ng JSON. You don't really need to create an API. Okay? That's the reason why may server-side driven. Kasi sa server-side driven, since uma-access ka sa mismong server, i-fetch mo na diretso yung data. And then i-transform mo na yan into an HTML with the use of templating engine, EJS, yung mga ganon, or React, which is the JSX, no? So it's very simple. Kasi may kita nyo dito, meron ka pang dito, parang doble-doble yung ginagawa nyo. Imagine niyo, guys, ha. Okay, this is the example kung bakit sobrang redundant or repetitive ng process na to if you don't need an API, okay? So ngayon, meron akong user, ba? May user ako, magpe-fetch ako sa front-end muna ako niyan, di ba? Sige, gawin natin process. So, gagawin ko front-end. Okay, front-end. Ito yung process. Front-end, call to the API. Okay, ganyan yung mangyayari, di ba? Call to the API. Baba ko lang to saglit, mga boss. Call to the API.
And then ngayon, sa API na yan, si backend process data, yan, process data. Ngayon si backend na naman, pagka-process yung data, syempre babato niya yung JSON. JSON. Return, lagyan natin, return JSON. And then itong JSON na to, pupunta yan dito sa backend, front end, di ba? Okay. Pagkapunta niyan sa front end, anong gagawin ni front end next? Gagawin ni front end is maggagawin niya is magkakaroon siya ng, let's say, massage ng JSON, di ba? Or sabihin natin loop and etc. Sabihin natin ganun yan. And then itong part na to, matatransform na yan into HTML. Imagine niyo yung process ha. HTML. And then, ayan na yung process. Okay? So parang pagkapunta sa front end, okay. So parang ganyan. So dapat I hope naintindihan nyo, no? So front end, kukul ng API, ipaprocess ng backend, magre-return ng JSON, and then si front end, na pagka na-receive niya na yung JSON, magmamassage yan or maglulup ng data, and then saka ka magkakaroon ng HTML. Okay? So, I mean, good. I mean, meron na tayong traditional na process na nangyayari. So ngayon, gawin natin yan sa server-side approach. Okay? So, punta muna tayo sa HTML, sa PHP, no? PHP, how it works. Sa PHP, nangyayari is, sabihin natin, hindi na ako magko-call. Kasi alam ko na yan eh. I mean, sa server ko, ando doon na, pwede na ako mag-call ng database directly. No? So, ngayon, mangyayari, sa server pa lang, tatawag na ako dito ng data sa database. And then, wala na akong kailangang iba tong JSON. Kasi pagkakuha ko pala ng data na yon, diretso ko na rin imamassage yung data. Ilulup, kung kailangan ko iloop yon, and then kailangan ko lang mag-return ng HTML string, and then may HTML na ako. That's how it works. So you have only 3 process na nangyayari dun sa application mo. Dito kasi parang nangyayari, pagka-call mo ng API, magka-call ng database, magre-return ng JSON, and then from that JSON, yung front end mo, imamassage yung data, saka ngayon niya magkakaroon ng HTML. So server-side driven, it's very simple. Okay? Pagka-call mo sa browser nung isang page, no, mangyayari sa server pa lang, lahat na doon na ginawa. Okay? Hindi mo na kailangan mag-call sa network, no? Hindi ka na mag-HTTP call sa network, hindi ka na magba-backend process data ka. Yes, pero sa server na yun, diretso na. And then yung return mo na JSON, hindi mo kailangan i-return. Kasi doon mo na agad-agad sa server pa lang gagawin yung HTML. And then ang kailangan na lang ng browser, no? Wala nang front end. Yung browser mo HTML na agad yun na re-receive niya. Kasi dito sa traditional approach, si front end nyo na-return niya, kailangan niya pa muna mag-call sa HTTP, and then kailangan niyo muna maka-receive ng object, and then maglulup siya ng data para maging HTML. That's a lot of work, no? Okay. So that's how it works naman sa PHP, no? Yung kanina sinabi ko, browser, server, HTML. So si React Server Action, paano siya? Okay? Paano siya nag-work? Ganun din. Ganun na ganun, mga boss. Okay? So, mangyayari, no? Browser, server, which sa server, ano ba ginagawa natin sa server? Process data. Sabihin natin, lagyan natin, call to the DB. Okay, that's 1. 1, 2, process data. Number 3, transform data to HTML. And then, ayun na. Wala na tayong kailangan pang baguhin. Diretso na, HTML na agad siya. And ngayon, again, no, yung approach na to, marami siyang sinolve na problem, at least in my opinion, marami siyang sinolve na problem to not over architect yung mga application natin. So if you have a simple application, just use a full stack framework. Simple application. Okay? Paano naman, Boss Rod, kung kailangan namin yung mga pang malupitan, pang mabibigat na system So, pasok pa rin ba yung React Server Action, React Server component na yan?
paniguradong pasok yung React server action and React server component. Imagine niyo na lang sa server nyo, meron kayong React server component na ang binabato niyan mga boss parang ang tatawagin nyo na lang is yung endpoint, no? Ang binabato na yan is HTML na. So that's how it works yung React server component. Okay? So ngayon pupunta tayo sa code. Maya pupunta tayo sa code. Okay. So paano nag-work tong server action and React server component? Si React server component, imagine niyo is ito na 'yon. So parang nangyari si React server component, no? Diretso pwede ka na makapag-call ng data in your backend or in your component directly, no? Kasi dito sa front end hindi mo kaya 'yon sa ISPA, no? Hindi mo kayang tumawag ng database doon. Well, kaya mo, pero yung mga environment variables mo, like yung mga credential mo, is mapupunta yan sa client side, which may inspect yan dun sa client side, which yung may mga JavaScript, no? May kita yan doon kung pinasa mo dun yung mga credential ng database mo, ng kung ano-ano pa, no? Kasi client side yan eh. So niraran yan yung JavaScript mo. So somewhere in the JavaScript nandoon yung credential mo. Okay? Kaya hindi yun advisable. Unlike sa mga server side driven, sa server mo lang yun sa server lang yun accessible. Pero pagka nag-inspect element ka, wala kang makikitang HTTP call and so on and so on. Kasi sa server na yun nangyayari. So walang idea yung client side, no? Okay, so punta tayo ng code. So siguro gamit na lang tayo ng template ko, no? CD template, personal CD template next. All right. Okay. Teka lang, tanggalin natin tong terminal. Okay na to. Lakayan ko ba mga boss? Lakayan ko ba? Teka. Hold on guys, hold on. Alright, lakayan ko konti. Yan, kita na ba mga boss? Alright. So meron tayong application dito, Next.js, no? So, Boss Rod, ba't parang lagi ka na lang nagne-Next.js ganito ganyan, no? So baka mapaano kayo, no? Walang gitful ko nga to. May ginawa ba ako dito? Ba't parang may kulay ito? Anyway, okay. So ngayon, the reason why I like having or using mga full stack framework, mga boss. Anong changes ko dito? Okay, wala lang yan. So the reason why I like using mga full stack framework, mga boss, is because of this flexibility. Okay? So sa mga full stack framework, no? For example lang, gusto ko ng spa mode, no? Gusto ko yung some part of my pages maging spa mode. I can do that in this framework, no? Paano pagka gusto ko yung isang page ko magkaroon niya ng SEO approach? No, sabihin natin, gusto ko parang ito dapat HTML na ganito kasi hindi na kailangan ng JavaScript yan and so on and so on. Kayang-kaya pa rin niya ng full stack framework, which yun si Next.js. That's why I like using full stack framework like Next.js, SvelteKit, Solid Start, and kung ano-ano pa yung iba, Waku, no? So ngayon, dito ko i-explain ko sa inyo ano ba yung bago, Boss Rod? Ano ba yung bago sa sa React 90 na yan? Boss Rod, dami mong pinagsasabi, di ba? Okay. Sige, i-run ko lang muna to mga boss, no? So meron tayo nag-run na yan. So gawa lang tayo siguro ng user, no? User sabihin natin user na lang. Okay, gawa tayo ng page tsx. And then export default, I believe. Export default function, sabihin natin user page. Okay? And then mag-return lang tayo dito ng return div HTML
user page. Sabihin natin, ganyan na lang muna. No? Check natin yan dito. 3,000. Alright. User. User na lang. Ano ba yung nilagay ko dun? Users. Okay, gawin natin users. Okay. Users. Kasi may layout. Tanggalin ko yung layout. Tanggalin muna natin layout. Para walang masyadong magulo. Okay. Alright. Save. Okay. So anong pinagkaiba ng React ngayon or ng React before at ng React na bago ngayon? Okay? So ang React na bago ngayon, ang nangyayari is makikita nyo dito sa sources natin mga boss. Wait, hold on. Makikita nyo dito sa sources natin. HTML na agad yan. Punta tayo div. Yan. HTML agad siya, di ba? So, ito yung sinasabi na server-side driven. So, meaning, sa server pa lang is HTML na siya agad. Okay? So, ngayon, meron tayo ditong HTML na to, di ba? So, parang mangyayari dito is, imagine niyo by default, lahat na ng mga components na ginagawa nyo or at least mga pages na ginagawa nyo, pagka yan walang use client, meaning itong application nyo, pagka may use client, meaning client side to. So meaning kailangan mo nang mag-run yung JavaScript before to mag-work ng maayos, no? Pero pagka wala yung use client, meaning itong part ng code nyo na to is server side yan. So meaning HTML agad na ibibigay niya. Kaya pagka napunta tayo dito, sabi natin dito, network. Makikita nyo dito, preview, yan user page agad. So kahit ano ilagay ko dyan, user page, diba? Yan. Okay. User page, diba? So ngayon, gawa tayo dito ng, alam ko may ginawa ako ditong part na nagko-call eh. Not that. Yeah, itong get products na to. So gawa tayo ng get products. So may database ako dito na ginawa lang, which is JSON lang. So kunwaring database lang, no. I-try lang muna natin, no. So ito yung server side driven. So kunyari, imagine niyo guys, paano pagka gusto niyo nung data niyo sa user. So let's assume na yung product yun yung user. Ang kailangan niyo niyan is magko-call kayo ng HTTP. Pero unahin muna natin server side driven, no? Boss, for SEO, much better is SSR. Yes, that's correct, boss. Kasi HTML niya na-generate niya na yung code mo na React into an HTML. Unlike pagka hindi siya SSR or SSG or ISR, no? Yung code nyo is JavaScript muna yon bago magkaroon ng HTML. Kaya hindi yun nako-crawl ng mga Google crawler, mga web crawlers, kaya hindi yun makikita. Okay? So kunyari ito yung products ko, no? New products, await products. Okay. So ito yung tinatawag na server side driven. Okay? So JSON.stringify null2. Okay. Yan. Ba? Meron na agad akong data. Pagka sinabing server side driven, mga boss, meaning yung data na fetch nyo from the database is automatically HTML na yan. So, hindi ko na kailangan maghintay ng HTTP process. Hindi ko na kailangan maghintay dito ng request, no? From the network na kukuha ko ng API and then saka ko lang makukuha yung JSON and then pagkakuha ko ng JSON ay tatransform ko na into HTML. So, dito makikita nyo, ito yung JSON, di ba? Ito yung JSON. So, gawin natin. Sige, transform natin siya. Okay? Papakita ko sa inyo bakit. Okay, products.map, no? Ta-transform ko na agad siya into, sabihin natin LI na lang. So gawa tayong LI dito. LI tuloy. UL. And then return na natin tong LI.
li, tapos lagyan natin ng p, json.stringify, and then sabihin natin ito yung product idx, okay, or actually kahit di na pala yan, product null2, and then dito yung key which is yung product ID. Okay, so gawin natin. Alright, so save ko mga boss. Ayan, kita nyo HTML na rin siya. Okay, so ano yung gustong iparating mga boss? So ito yung tinatawag na React Server Component, or pwede nating isipin ito yung nagra-run na sa server. Okay, so that means kung gagawa ka ng application mo, no, hindi mo na kailangan gumawa ng API mo just to have a call to the database to get lahat ng data mo. Okay? So imagine niyo yung process na nawala sa part na to. Okay? Kasi dito diretso na ako, tumawag na ako agad ng database ko. Pagkatawag ko ng database ko, async na to mga boss. Kaya pwede na ako mag-await niyan. Diretso na agad. Ginamit ko na yung pinakakagandahan kasi pagka hindi kayo gumagamit ng React Server Component, or sabihin natin server side lang kayo, anong gagamitin nyo yan? So kung ang ginagamit yung Snow.js, possibly gagamit kayo ng Pug, gagamit kayo mga template engine, Pug, Handlebars, EJS, yung mga yon gagamit ka nun, or gagamit ka ng string talaga, HTML string. So parang yun yung mga option mo, no? Sa Go, ganun din. Parang pwede kang gumamit ng mga template engine nila. Or pwede ka rin gumamit ng mga HTMX. Ang kinagandahan kay React, since React siya, no? Ito JavaScript to, mga boss. Mas madali kang mag-create ng mga HTML mo. Hindi mo na need mag-document ganito, ganyan, di ba? Kasi nga React code na yan. Pero yung React code mo, hindi kailangan ng JavaScript sa browser. Kasi nga server side siya. So ngayon, may kita nyo dito, HTML na yan. So gawin natin siya sa ano? Gawin natin siya sa old way, no? Okay, gawin natin siya. This is very interesting, no? Gawin natin siya sa old way. So gagawin ko is ko-comment out ko lang. Hindi ko ko-comment out. Since madali lang naman siyang gawin sa ano, no? Gawin sa code. Ang gagawin ko na lang is sabihin natin, sige, gawa ulit ako ng ano siguro. Users, isa pang users. Pero gagawin natin users client. Or sabihin natin spam mode. Spam mode. Okay. Ito yung old way, no? Pakita ko sa inyo yung old way. Page.tsx. Okay. So, syempre, ang gagawin natin yan, gagamit tayo ng use effect niyan. Default pay function user spa mode page. Yan. Okay. So, anong gagawin natin, no? So, parang gagawa tayo ng ano, di ba? Mga custom hook. Di ba? Familiar kayo dyan, I believe, no? Sabihin natin, gagawa kang custom hook. Sabihin natin, use product query, for example. Hindi tayo gagamit ng React query para mas madali. Okay. Meron tayong product query, or sabihin na lang natin, use products na lang. Parang ganyan. And then dito, magkakaroon ka ng, sabihin natin, products, syempre, use state, no? Use state, and then, meron kang use effect. Okay? Use effect. Tanggalin natin to. Ba't ganyan? Use effect. And then, yan. And then, syempre, magre-return ka dito. Sabihin natin, gagawa tayo ng, ano, no? Parang full loading, set loading to true. Sabihin natin loading mo dito, tapos yung products mo dito. May use effect na tayo dito, and then sabihin natin andito yung call mo ng API, 'di ba? Pero ang gagawin natin, for example lang, let's imagine yung API natin is yung ano na, yung product na lang. For example na lang, ayun na lang yung kunwari na lang yung tumawag tayo dito ng ano, ng sabihin natin fetch product, tapos const data, await get products, tapos set products data, set loading false. Ayan. Lagay natin dito is true, no? Parang para sureable. Get products. Set data.
Lagay natin to ng, sige, lagay natin ng, sige, array. Pero actually, dapat hindi array. Pero anyway, array na lang. And then, sabi natin product array. Yan. Okay. So ngayon, ito yung use product natin. Ano to client to. Client side. Copilot, yes. Copilot to, boss. So dito na ako. Copy ko na lang to, no? Ganito lang naman to eh. Copy ko lang to. Tapos ngayon, syempre tatawagin ko na tong use product. Okay? So para magkakaroon ako niyan, ayan, use products and then yung products. And then kung gusto ko pa magkaroon ng is loading, no? Or loading na lang, loading. So pwede kong lagyan ng parang if loading, return loading. That's it. Okay. So punta tayo dyan. User spam mode. Yan. Ano nakita nyo? Error agad, di ba? Teka lang. You're importing a component that needs use effect. It only works in the client component. So meaning, etong gantong approach na to, since gumagamit tayo ng use state, use effect, and basta gumagamit tayo mga use effect, use state, ito kasi mga JavaScript yan, di ba? Hindi yan nag-work sa server side. Mag-work lang to pagka nasa browser ka na. Okay? Again, no? Para mas madali nyo maintindihan. Etong part na to, sa server, kasi ang una niyan, lahat nagra-run muna sa server before mag-run sa client. Kasi kung pabalikan natin yung gusto ko maintindihan nyo mga boss. Kailangan nyong intindihin. Okay? Sa spam mode, sa SSR at kung saan man. Okay? Ang nangyayari niyan, pagka nagpunta ka sa browser, ang unang ina-access niyan lagi is server. Pagka server niyan, saka lang yan mag-a-access ng browser. So, actually dito, no, parang basta ang ano nito, next nito, which ang ginawa ko na dito kasi parang browser na to agad yung HTML. So dito kasi ganun din. So pagka sa spam mode, no, kailangan niyan maka-access ka muna sa browser bago to mag-run. Okay? So since nagra-run muna to sa server, meaning hindi to magra-run sa server yung use state na to. Kasi nga sa server hindi to pwede sa server. Sa browser lang pwede yung mga use state and use effect. Okay, so anong gagawin mo niyan? Lalagyan mo ngayon niya ng use client. Okay. So again, no, pagka gumagamit ka ng mga custom hook, basta may mga use state, may mga use effect, may mga redux, may mga sustand, no? Lahat 'yon may JavaScript na lahat yung mga nag-work lang sa browser, no? Yung mga local storage, window, and so on, sa browser lang yung nag-work. Kailangan mong lagyan ng use client. Okay? So save ko to, dapat mag-work na yan. Okay. Tayo dito. Ayan, nakikita nyo, naglo-loading na, di ba? Loading na. So ngayon, puntahan natin yung spam mode. Okay. So ano nakikita nyo sa spam mode, mga boss? Okay, pupunta tayo dito. Sa page mo, ito na yung parang parang ano nyo na to sa akin, parang bonus nyo na to kung may exam tayo or kung meron kayong ginagawang mga bootcamp or aral ngayon, no? Pagka sa spam mode, mga boss, since etong part na to is nagra-run to sa server, no? So, pagka nag-run to sa server, since yung mga use effect na yan, sa browser lang yan magra-run, ano yung una mong data na ma-generate from the server? Syempre, by default, yung loading natin is true, no? By default, ang i-return niyan, since magiging empty yung product, no? By default, sa server side, loading lang yung loading lang yung makukuha mong data. Okay? So ngayon, balik tayo dito, no? Ano nakikita nyo sa preview dito? Loading lang. Pero, pagka pumunta ako dito sa users, okay, users, ano yun? What ganun? Users, ano to? Use context. What? Ano meron? Ano nangyari sa atin dito? Null? May ginawa ba ako? React, use state. Tama lang naman. Users, spam mode. What? Async. Dito, default, spam mode page.
What? Ba't may use context tayo dito? Ano nangyari sa ating... May mas maganda bang error? Oh, by the way, yung error din, tinana na to. Ni-rework na to ng React, no? May mas maganda na silang error sa React 19. Pero wait lang, ulitin nga natin. Ba't ganun? Okay, punta tayo ulit dito. Yan. Pagka nag-spam mode ka, pagka nagganto ka ulit. Okay, okay na. Alright, again. So, refresh ko tong spam mo. Ito yung ito yung user switch, ito yung server side, no? Pagka chinek ko yung code ko, makikita nyo, lahat ng data is available na. Okay? Lahat ng data is, na agad, translated na into HTML, no? Okay, ganun siya. Pagka sa spam mode, ang nangyayari niyan, loading siya. Kung ano yung maging default mo dito. Which, syempre, wala ka pang data kasi use effect pa yun. Magra-run yun pagka nasa browser na, no? So, ngayon, ayun yung ayun yung difference nung dalawa. Okay? Ang nangyayari dito, since hindi kasi tayo pala kumukol ng no? Hindi tayo kumukol ng API, pero gawin nga natin, call tayo kunwari API. So, gawa tayo ng API. Tapos, sa API na to, I believe route. Gawa tayo ng products. Tapos, route.ts. Gawa tayo ng export cons get export default is it function? Hindi kasi ako masyadong gumagamit ng API. Route API. App router, defining routes. Tingnan natin kung paano yung API nila dito. API pages. Yes, that's the pages. Gusto ko yung API. Where's the API? Not routing. Route, dynamic route handlers. Right. Yan, ito. Okay. Gawa tayo ng API. Okay, ngayon, sa Next.js, kaya nyo rin gumawa ng API. Okay? That's the benefit of using full stack framework, no? So, if ever na kailangan mo talaga makipag-integrate sa iba, no? Kailangan mo talaga magkaroon ng API. Pwede ka pa rin gumawa ng API. Walang kaso yon, mga boss. Kayang-kaya mo pa rin gumawa, okay? So, ngayon dito, mag-aano na ako, parang cons, tatawagin ko lang yung get products. Yan, get products. And then, syempre, return ko lang yan. Okay, yan lang. Parang return new response, and then yung data na gusto nating i-return, and then some headers, and then that's it. Meron na akong API. So, paano to nag-work, mga boss? So, pupunta lang ako dito, so meron na akong API na get. So, pag nag-/products ako dito, API, kasi ginawa akong API yon, tapos products, dapat makita ko na yung array. Yan, yung array, di ba? So, ngayon, meron na akong API na nagawa. So, ganun lang din kasimple, no? Kung gagawa kayo ng API. Okay, sa API na to, ito na, gagawin natin traditional way, no? Dito, instead na ganyan yung gagawin natin, tatawag tayo dito ng fetch. Okay, so gawa tayo ng dito, fetch. Fetch API products .then okay, tapos return false, yes. So dito lagay lang tayo ulit ng true. Alright. Response, I think okay na to. Okay, save. So ito na yan, ito na yung parang na to, API call na to. Okay, so check na natin sa spam mode. Ayan, loading siya. Ayan, nakikita nyo, di ba? So, ano yung nangyari? So, pagka-load mo ng browser mo, mga boss, pagka-load mo ng browser mo, meron kang user, which, ang HTML mo noon is loading pa lang kasi wala pang data. So, ang gagawin mo, magko-call ka sa network. Okay? Pagka-call mo sa network, makukuha mo yung JSON, and then, pagkakuha mo ng JSON, ano na next mong gagawin pagkakuha mo ng JSON? Saka mo ngayon itatranspose into
or ta-translate into HTML. So ngayon tatanungin ko kayo mga boss. Tatanungin ko kayo sinong mas complex or sinong mas confusing? Si React, which yung SPA mode, sabi natin yung SPA mode, or yung React Server Component. Imagine niyo guys, imagine niyo same approach yung ginawa natin dito. Nag-transform lang tayo into an HTML, or yung data natin, nag-call lang tayo sa database natin. So ngayon dito sa typical way of doing things sa React, no, which yung SPA mode or yung CSR na tinatawag, kailangan mo pang gumawa ng hooks mo. Kailangan mo pang gumawa ng API mo. Yung API mo, it's either Node.js, it's either Laravel, it's either Go, it's either Rust, depending on what programming language are you using, no? Kailangan mo pa munang gumawa, magde-develop ka. Kailangan mo pang i-deploy din to, yung API mo na to, somewhere, some server, no? Kailangan pang gawin tong mga to bago ka makapag-return ng application or makapag-return ng HTML. So, sige, compare natin yan with React Server Component. Sino mas confusing? Sino mas mahirap gawin? Lagyan natin ng comment, no? Comment 1 kung mas nanadalian kayo pagdating sa React Server Component rather than sa may SPA mode. Imagine niyo same yung benefit nila. Same yung benefit, gusto ko lang magkaroon ng user page with the loop and then user page with the loop. Same lang, guys, same lang. Okay. So ngayon, question here. Comment 1 kung mas madali yung React Server Component. Comment 2 kung mas madali yung SPA mode. This is the code. SPA mode and then yung React Server Component. Comment 1, mas madali yung React Server Component. Comment 2, kung mas madali yung SPA mode. Guys, gising. Oh, yeah, gising. Gising, guys. Gising. Gising, guys. Gising. Okay, may tanong si Boss Mark. Hold on, guys. Teka lang nga. Yan. Okay. So, server side, minimize yung data sent, mas simple yung code. Server side, minimize yung data sent, mas simple yung code. Okay, number 1 si Boss Nad. So, anong pinagkaiba niya, Boss Rod? Ang pinagkaiba niya, mga boss, etong part na to, mga boss, imagine niyo siya nasa server. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko, 'di ba? Pagka nasa browser kayo, pagka nasa browser ka, no? Pagka nasa browser ka, ano yung next mong tatawagin? Kunyari, mag-a-access ka into /users, /routes. Ano yung next mong gagawin? Punta tayo sa gusto ko maintindihan nyo to, mga boss. Okay. Sa SPA mode, pagka pumunta ka sa browser, /home/about, no? Tatawag ka sa server. That's always the first things happen, no? Tawag ka sa server, and then doon ka na lang mamimili kung anong kailangan bang mangyari is mag-load ka muna ng JavaScript and then saka lang magra-run yung React mo then HTML. Or sa server side, ang mangyayari, browser ka, di ba? And then /about ulit tayo. Sa server, tumawag ka na, and then sa server pa lang ginawa mo na yung kailangan gawin, and then that's it. Okay. So that's how sa SPA mode, ang nangyayari is sa server, wala ka pang yung HTML mo pa lang, yung parang ano lang. Yung parang ito lang, yung parang punta tayo, refresh natin. Sa SPA mode, ang HTML mo palang na-render dyan is yung default lang. Kasi nga, hindi pa nagra-run yung call mo na HTTP call eh. Kasi yung HTTP call mo, dependent pa to sa may browser. Kailangan ma-load muna ng browser yung JavaScript mo para ma-access mo yung HTTP call. No? Unlike pagka sa React Server Component, hindi mo na kailangan maghintay ng JavaScript or ng browser na ma-load yung JavaScript. Kasi sa server pa lang, kinocall mo na agad yung data directly. And then transform mo na into what kind of format into an HTML. Pagdating yan sa browser, HTML na agad. Alright? So, yun yung pinagkaiba nila. So, kung tatanungin nyo ako or kung may arguments na naman, no, ang hirap ng React Server Component, ang hirap ng ganito, very complex, blah 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 and so on. Imagine niyo, guys,
mapa-view, mapa-angular, paano kayo mag-access ng data? 'Di ba? Tatawag kayo ng some HTTP client. 'Di ba? HTTP client. Kailangan nyo ng HTTP client, connect sa API, and then saka lang nyo makukuha yung JSON object, saka nyo itatransform into HTML. So, in React Server Component, I believe most of the frameworks now are adapting React Server Component. Even Solid, I believe Solid starting they started adapting React Server Component. Even other libraries as well, no? Nag-i-start na sila mag-adapt ng React Server Components approach. So, I mean, possibly hindi React Server Component ang tawag sa mga component nila, pero same approach, no? Sa server pa lang, kukol na agad nila yung data, and then HTML na yan. So, PHP, very basic. Sa PHP, tawag ka lang ng database mo. So, i-abstract mo lang into function. Sa get mo na to, for example, itong get mo, di ba? Possibly kasi itong get mo na yan, since DB-JSON lang to, no? So, kunyari, Mongo kayo, di ba? Tatawagin nyo na dito yung Mongo nyo. Mongo, find, many, ganito, ganyan. So, parang kung may SQL naman kayo, select, asterisk, MySQL, nandirito na yun, mga boss. And then, tatawagin nyo na lang into your page, and then that's it. You already have an application. That's it. So, boss, masyadong madami ng code file minsan, hindi agad nare-recognize yung auto-import. Kailangan imano-mano. May solution ba doon? Depende yan sa ano mo, boss. Depende yan sa TypeScript mo. Kung nakapat ka or, I mean, it depends on your setup, boss. But anyway, if we go back, meron ako ditong papakita sa inyo sa server action naman. Okay, actually, dapat di ko muna ito ilalabas eh. Diba, naggawa ako ng video about, I will create, I do have plans to create a full stack course with using Next.js, of course, because I'm really a React lover, React fanboy. So we're going to use Next.js, and then it's a full stack course. We're going to directly use React Server Component. So parang mala PHP style yung approach niya, pero much more flexible in a sense that we have all the advantages sa ecosystem ng React, which ShadCN or different kinds of library na pwede natin magamit with React. And also, I'm planning to put or include payment gateway, kasi yun yung parang pinakaano natin sa e-commerce, no? We need to have an experience with payment gateway, and I do want to play around with Sendit ng dito sa Pinas. So gusto ko ma-play around kasi yung mga payment gateway na ginagamit ko is more on Stripe. So anyway, let's go back, guys. Let's go back. Papakita ko sa inyo how the setup works with the use of server action and React Server Component. Very, very, very basic. Okay. So anyway, before we start, since meron na akong mga product dito, sino hindi nakakalam ng server action? Press 1, nakakaalam ng server action. Comment 1, sino mga nakakaalam? Server action. Comment 2, mga hindi nakakaalam. 1, nakakaalam ng server action. 2, hindi nakakaalam ng server action. So, gising, guys. Gising. Alas 2 pa lang. Maaga pa. Gising. O, yan. So, number 2, si Kim Lu at saka si Mark, hindi pa nila masyadong alam yung React Server Component. Okay. Si Nad din as well, hindi pa rin na alam yung React Server Component. So, mabilis na lang to, guys. Siguro mga at least 30 minutes or 15 minutes, no? Kasi gusto ko lang pakita sa inyo ano yung improvement na ginawa ng React and bakit nila ginawa yon. Okay? So, let's go with the product. So, pagka sinabi mong server action, ito na yung gumagamit ng mga use server. So, wag kayong malilito. Pagka sinabing use server, hindi meaning yan is React Server Component. Okay? Yan na yun, boss. Ito na yun. Okay? So, pagka sinabing, di ba, kaya hiwalay yan mga boss So, parang, wag kayong malilito Pagka sinabing React Server Component, no? Pagka sinabing React Server Component, magkaiba yan sa server action. Or actually, pwede nga, alam ko parang ang iba ang nila, React Server Action or React Server Function.
Ayun yung parang ano nila, idea nila. Pero let's stick with the server action siguro. So, React server component and server action is different, no? Pag gagamit ka ng server action, meaning diyan ka lang maglalagay ng use server. Okay, yun lang yon. Okay? Kailan nyo gagamitin use server? Again, kailan nyo gagamitin? Pagka gumagamit kayo ng server action. So ngayon, the question is, ano ba yung server action, Boss Rod? Yung server action is just a function. Or let's say, sabihin natin an endpoint. Or baka maguluhan kayo. Sabihin na lang natin function na lang. So ngayon, may idea ba kayo sa form? Sino may mga idea dito sa form? Kasi baka lumaki na tayo sa JavaScript, no? Nakalimutan na natin yung parang pinaka-standard ng web, no? So ano yung form, di ba? Ganito yung form. Form. Kasi pagka masyado na tayong lumaki sa JavaScript, lagi natin ginagamit dyan yung mga onSubmit, di ba? OnSubmit, tapos dito ka magkocall ng JavaScript mo. Yan, mga ano yan. Pagka ganyan lagi kayo gumamit ng form, laking JavaScript kayo, no? Laking JavaScript kayo. Pero pagka laking ano kayo, laking mga server-side driven na approach, like mga PHP, Laravel guys, mga kung ano-ano dyan, no? Ang approach niyan is more on method either get or post, no? Dalawa lang naman yan. And then action. So yung action naman pagka sa PHP kayo, 'di ba? Pagka sinabi mong API, kunyari ako, API products, no? Etong part na to, pagka nag-submit ako, mariredirect ako sa product API/products. Ganun yun, 'di ba? Pagka mga PHP kayo. So parang ang nangyayari niyan, tumatawag yan sa server. Tapos yun na yun, parang either mag-return sa'yo ng HTML yan or magpasok lang yan ng data sa database. Ganun ang nangyayari, no? Pero, anong pinagkaiba niyan sa server action? Imagine niyo yung server action, ang ginawa dyan ng React is, since yung action, since gusto na nila ng mga server-side driven na approach, no? Yung action na yan, naging function na yan. Dun na nagkaroon ng server action. So, meaning sa server action na yun, dito na kayo pwedeng mag-call din ng mga database, no? Lahat ng mutation na kailangan nyo. So, let's say, gusto ko server action na add product, no? Sa add product nyo na yan, anong kailangan nyo dyan, mga boss? Syempre, yung form data. Huwag nyo munang pansinin tong previous state na to or yung unknown na to kasi hindi naman natin kailangan gamitin yun. So, ito lang, yung form action na to or yung form data na to. So, ano yung makukuha mo dyan? So, kung di kayo familiar, no? Kasi, kaya importante sa mga input, meron niyang name, di ba? Meron niyang tinatawag na name. Sinong nakakaalam saan ginagamit ang name? Anyone here? Sinong nakakaalam gumagamit ng name? Or sino dito yung gumagamit ng name? No? Yung name, ginagamit niyan para makuha sa form data. Okay? Sa form data, makikita nyo dito dito sa may action. Sa may action, makikita nyo yung ina-access natin dito is form data. So, meaning, pagka ginawa ko ganito is form data.get. Tapos, yan yung name ng input. Okay? Yan yung name ng input. Ganyan siya ginagamit. So, hindi kayo pwedeng gumamit ng ID na ginagawa natin before sa mga 'di ba, JavaScript. Hindi yung ID kasi for label 'yon. Yung name naman it's for form, no? So, it depends on us kasi 'di ba, pagka mga laking JavaScript again, no? So, punta natin laking JavaScript handle. 'Di ba, ganyan kayo handle change, 'di ba, mga laking JavaScript. Tapos para mag-set tayo diyan, 'di ba? Kunin muna natin yung name and value, ganyan kayo mag-set, 'di ba? Pero basically, yung name na to, hindi siya pang dito talaga. I mean, ginagamit lang natin siya para identical. Kasi ano to JavaScript to eh. So, etong part na to, JavaScript. Ginagawa lang natin tong approach na to is to make parang identical lang. Pero kasi pwede ka rin magawa ng sarili mo eh. Pwede mong gawing identifier, si ID. It doesn't matter. Pero pagdating sa form, pagka nag-submit ka ng form, there's no way to get yung form data without the use of name na attribute sa input, no? Doon siya talaga gamit sa form data. Okay? So, kunyari, may name ka doon. So, makukuha mo yan dyan. So, ngayon, since meron na ako dito mga schema, so blah, blah, blah. So, iaano ko lang yan. Pinaparse ko lang yan. Pagka success, nagsasend lang ako ng error. Pagka okay siya, pagka success siya yung data,
nagke-create na ako ng product sa database. And then, ito na yung sinasabi ko. So, sa PHP, nangyayari niyan, pagka nag-create ka ng data, kailangan mo i-refresh yung page para magpakita siya. Pero dito sa may React Server Component or Server Action, no? Ang nangyayari dito mga boss is pagka nag-create ka ng data sa database, kailangan mo lang gamitin tong redirect/products or kung saan man yung gusto mong invalidate, no? And then matic na yon, hindi mo kailangan mag-refresh ng page. Okay? So ngayon, punta na tayo dito sa my products. So punta tayo ng products. Okay, products. Okay. So may kita nyo dito pag nag-add ako ng product, sabihin natin product 123 Okay. And then price natin is 900. Pagka nag-add ako niyan mga boss, server side to server side driven to. So ano nakita nyo? Matic agad lumalabas siya. Pero pagka PHP kayo, may kita nyo magbi-blink yon, di ba? Or sabi natin kahit anong mga server side driven programming language. No, ang mangyayari noon, para mag-reflect yung data, kailangan mo i-refresh yung page. Kaya may makikita kayo parang nagko-corrupt yung yung mga lumang di ba? Yung mga PHP, mga WordPress or kung ano-ano pa, para nagkakaroon ng blinking. So, yun yun kasi nire-reload yung page. So, sa React Server Action or sa React Server Component, no, ang nangyayari niyan is hindi mo mapipil na server side yung ginagawa mo. Hindi mo mapipil yon. Kasi may kita nyo dito, ayan matic siya, instantaneous. So ngayon, paano ko siya ginawa? So pagka gagawin siya in traditional way, kailangan nyo na naman gumawa ng hook, di ba? Kailangan nyo na naman tumawag ng API. Kailangan nyo na naman mag-handle ng loading, di ba? Loading ng state and so on and so on. So dito na papasok yung tinatawag na use form state. Sino dito mga nakagamit na ng use form state? Or at least sabihin natin, sino mga nakagamit na dito ng React hook form, diba? Kasi kailangan, diba, pagka mga ganyan, kailangan mong gumamit ng formic or React hook form or kung ano-ano pa. Peace. Night. Sige na, matatapos na ako. Parang 10 minutes na lang to. Okay. So, nangyari dito mga boss, ito yung bagong ginawa ni React. So, there's 2 hook. Actually, maraming hook eh. Ilan ba? Actually, 4 na hook. Merong use form state, use form status, at saka use optimistic and use lang. Yung use lang. So, kaya gumawa ng ganito si React is to compensate yung server-side driven na gusto nilang gawin. Okay? So, sa use form state, ang ginagawa lang niya, nagpapasa lang tayo, pinapasa lang natin yung action dyan. Okay? So, yung action na ginamit natin, which is, di ba, ito yung action na yon na nag-check lang nung natin, ng data, nagbabalidate, and then nagpapasa na agad na diretso sa database natin ng data. Okay? Kaya pagka pumunta ka dito sa may, sa may form natin, may kita mo dyan is, ito client side to, no? Client side dyan, syempre, gusto natin maging interactive. So, use form state, pasa mo lang dyan yung action mo, and then, makukuha mo na dito yung state, which is yung error, and then yung action mo, ipapasa mo na lang dito sa form. So, ganun na siya. And then, kailangan mo na lang, syempre, always ilagay yung name, no? So, yung name ko dito is price, yung name ko dito is name. So, kaya dito sa may add sa add action na to, meron ako name price which binabalidate ko with sod lang. And then, that's it. So, ganun lang siya kadali. So, dito, hindi ko na kailangan gumamit ng React hook form. So, tanggal na agad yun. Wala na akong React hook form or formic. Wala na akong ganon. Wala na akong handle. No? Handle change. Wala na ako nun. Okay? Wala na akong handle submit. Wala na. Yung parang handle submit ko na dito, mga boss, is yung action ko na. Kasi nandirito na yan. Okay? So, wala na akong ganong klaseng mga approach. And then, etong use form status na to, may kaakibat yan na, or may ka-partner yan na tinatawag para makuha mo yung, okay, kasi pagka normal form ka lang, pagka nag-submit ka ng form, wala kang identifier kung, okay, submitting pa rin ba yung pending pa rin ba yung form ko para submit. Wala kang identifier, di ba? That's where the use form status naman. Okay? Una, use form state to add your action. Okay? Para dun sa form.
And then ipapasa mo lang yung action na nire-return na tong use form state. And then sa submit button, which ayun lang naman yung ina-animate natin, 'di ba? Syempre pagka kinlik mo yung adding, kailangan ko lang malaman kung tapos na ba yung action. So doon na papasok yung use form status. Yung use form status, kung sino yung parent niya, which ito yung pinaka-parent niya, 'di ba, na form. Basta may nangyayari sa action dito ng form na to, magiging pending yung nire-return na tong use form status. And then doon ko na kayang magkaroon ng loading state sa buttons ko. And then automatically after that, so kung makikita nyo, 'di ba, pagka sabi natin nag-aano ako, 'di ba, mag-add ulit ako dito. 1 2 3 1 2 3. Yan, nakita nyo nagkaroon ng adding, 'di ba? Adding, and then eto na yung data na yun. Pagka gusto kong i-delete, delete lang. So meron ulit yan, delete button. And then gusto kong mag-edit, edit ko rin. Ganyan lang. So lahat to with the approach of React Server. So papakita ko rin sa inyo anong difference. So pagka magko-call ka rito, ang difference niya mga boss, wala kayo ditong sa server side na to. Ayan o, React Server. So makikita nyo server na yan. So wala kayo ditong may inspect na kahit ano. Ayan o, kita nyo. Wala kayong inspect, di ba? Oh, wala kayong may inspect dyan. Okay? So parang lahat ng mga data nyo na confidential, dun yun sa server side. Which, kahit nag-call ako dito ng credential ko, so dito sa action na to, kahit sabihin natin let's imagine, no, or let's assume na nag-call na ako dito ng mga credential ko ng database. Kahit nag-call ako dyan ng credential ko sa database, there's no way to check or there's no way to inspect yung mga confidential data na yon. Unlike pagka naka-API kayo, asan yung spam mode? Spam mode, di ba? Pagka spam mode yan, makikita natin kung ano yung pinasa nating header, kung ano yung pinasa natin mga payload, di ba? Kung ano yung mga pinasa nating payload, at saka yung magiging response niyan, makikita natin. Pero pagka ginamitan mo yan ng React Server Component and Server Action lang mga boss, wala kang makikita dyan mga boss. Okay? Wala kang makikita dyan. It's all in the server. Okay? So ano siya? So meaning, I think for me, no, security-wise, mas secured yung approach ng React Server Component and Server Action. Unlike sa client side kasi, once na magbato ka ng ENB sa client, no? So, pwede ba natin try? Anyway, basta pagka nagbato ka ng mga, 'di ba? Meron niya kasi kung ano kayo, kung next kayo, next, 'di ba? May ganyan, next public. Itong next public mo na yan, accessible yan sa browser. So kung yung database credential nyo is nasa client side, which is yun yung mga spam mode, no? Kung sabihin nyo, boss, kaya naman namin ma-access sa React directly yung database namin. Kailangan lang namin yung credential, 'di ba? So since yung CSR or yung spam mode, dependent siya sa JavaScript, 'di ba? So meaning, yung credential na nilagay nyo dun sa database nyo na ginamit nyo dun sa spam mode nyo is inspectable, kayang makita yan or kayang ma-inspect yan sa my client. Okay? So that's the problem. That's why nagkaroon tayo ng API na approach, 'di ba? Kaya tayo nagkaroon ng API approach and then front end because of that. Kasi gusto natin lahat ng mga credential natin nandoon sa backend na ginawa natin. Kasi gusto natin lahat ng mga credential natin na confidential for the database nandoon lang. Ayaw natin mapunta yan sa front-end. Kaya walang nagdadiretso ng front-end application dumadiretso sa database. Walang gumagawa nun. Kasi nga, kayang ma-inspect yun sa client side. Pero, in React Server Component approach or Server Action approach, ang nangyayari is, since ang by default is nasa server yan nagra-run, lahat, no? Pwede mo nang i-access dun yung database credential mo nang hindi ka nagwo-worry na magli-leak yan sa client side. Okay? So, meaning, naging server side driven. So, ngayon, so end of discussion, no? End of discussion, boss Rod. So, ano tong server side driven? So, there's a trade-off, syempre, no? So, first, ano muna yung nangyayari sa spam mode? Sa spam mode is dependent ka sa client. And then most of the time, lahat ng call mo nasa API ka. So network, lahat yan may kita, may inspect, no, sa client side. And then
syempre, mas mabagal yung application mo kasi kailangan mo na mag-load niyan bago ka makapag-access sa ano mo, sa page mo ng JavaScript mong malaki. Ganun ang ganun ang CSR or yung spam mode. No, ano naman yung nangyayari sa server side driven? Sa server side driven, mas mabilis ka na mapakita yung data mo kasi HTML na agad yun. Nasa server mo na ginawa lahat ng mga, hindi mo na kailangan maghintay ng JavaScript sa browser para i-load yung mga React code mo. Kasi sa server side pa lang, ginawa mo na yung mga bagay na yun. So ngayon, ang pinaka-benefit mo nun is lahat ng mga confidential database, so on and so on, and then di mo na kailangan din ng back-end application, nandoon na sa ano mo, sa React server. So what is the trade-off, mga boss? The trade-off is it depends it depends where you deploy your application. So meaning, since yung React server component and server action is now a server dependent, so pagka gumamit kayo ng mga hosting na like Netlify, Vercel, at kung ano-ano pa, so yung server bandwidth nyo is mas tataas. Kasi meaning, yung pag-call nyo ng mga data or yung pag-call nyo ng pag-call nyo ng mga data is nandoon na sa server. So meaning, kung ano yung hosting na gamit nyo or kung ano yung parang cloud hosting na ginagamit nyo, mas tataas yung server consumption nyo. Okay? Unlike sa CSR approach, ang mataas na consumption nyo is yung client side. Okay? So meaning, again, no? Ulitin ko mga boss, since server-side driven na yung approach ng React server component and server action, mas tataas na yung server consumption nyo. Okay? Mas tataas na yun kasi lagi nang magko-call yun dun sa server. No? Unlike kung isa-self-host nyo siya, so kung mga DigitalOcean, dun yun sa server nyo, diretso-diretso. Pero kung mga mga Vercel, Netlify kayo, yun yung mga bandwidth ng server. May mga ganun-ganun sila, mga function. Ayun na kasi yung kakainin nun, server side na. Unlike pagka nag-spam mode naman kayo, ang kakainin ng spam mode is yung client side, no? Pero meron pa rin kayong server consumption dun sa backend nyo, di ba? Hindi mawawala yon. Pero nagkaroon pa rin kayo ng client consumption. So meaning meron kayong doubling consumption na nangyayari. Meron kang back-end or yung server consumption dun sa back-end API nyo, and then meron kayong client consumption dun sa mismong browser, no? Kasi kailangan nyo muna ma-load yung browser and then may HTTP call kayo, may mga consumption kayo doon. So, dalawa pagka sa CSR and spam mode. Pero pagdating sa may server side or server action or React server component, no? Isa na lang ang consumption nyo, which is yung pinaka-server o kung sa kayo naka-host, no? Hindi na kayo masyado nagkakaroon ng consumption sa client side. Kung magpo-purely React server component lang kayo. Pero, like what I said, it is very flexible, mga boss, no? You can develop your application into an hybrid mode, no? So, pwede kayong magkaroon ng some React server component kung gusto niyo mas mabilis, may SEO and so on, no? Pero kung gusto niyo magkaroon ng mga fetching, no? Pwede pa rin yun, lagyan niyo ng use client. So, meaning, it's really up to you, no? The frameworks provide everything for you. No, you can do CSR, you can do SSR, you can do server side driven or client side driven approach, no? Nasa sa inyo na lang yung pagpili, no? Kasi ayun yung kinagandaan, kaya gustong-gusto kong gamitin si Next.js kasi I have the option to have kung gusto ko mag server side, kung gusto ko mag client side with one framework or one tool. Unlike kung gagamit ako React-Bit. Pagka React-Bit, spam mode lang yon. That's it. No? There's no way na magkaroon ako ng server side rendering and so on. So para nakapako ako sa spa mode. Pero pagka Next.js, I have the ability to choose what kind of application do I wanted to build. Gusto ko ba mas client side heavy or gusto ko ba mas server side heavy? So I hope may natutunan kayo sa bagay na to, and any question before tayo mag-out, no? I know guys, it's very late na, and siguro kukuha ko ng mga clip dito or i-upload ko tong isang buong live natin, pero gusto ko magkuha-kuha din ng clip na. And
I hope guys may natutunan kayo na ano yung pinagkaiba. By the way, ayun yung future nung ng React. So I hope na gets niyo yung idea. The future of React is now on the server side driven approach. No? That's the future of React. Pero there's always a way kung gusto niyo bumalik sa dating React way, no? Pwede kayong mag-client side. It's really up to you. So, you have the flexibility. That's why, for me, React is still the king. Peace sa mga sa mga haters ng React, no? But still for me, React is the way. Alright. Anyway, any question guys before ako mag-out? Any question? Syempre napuyat ko na kayo guys, nakapagpuyat na tayo. Syempre dapat sinusulit nyo na, nagtatanong na kayo mga boss, okay? Okay, any question guys? Any question? Hindi pa natin na so meron pa si React 19, no? Meron pang use optimistic, meron pang mga use transaction. So meron pang mga ibang, pero baka sa na natin sa mga next live or siguro record or kung saan man. Kasi masyado nang late and parang gusto ko kasi parang 2 hours lang ngayon yung parang pinaka-maximum ko. Kasi syempre, yung pinaka-focus or yung pinaka ng utak natin is for me at least, no, nasa 1 hour plus lang yun or 2 hours lang yung pinaka-focus nung brain natin. Medyo magiging boring na tayo pagka umabot na tayo 3 hours, 4 hours. It's really not worth it. So, anyway, guys, question bago kayo matulog. Go, question, guys, question. Thank you, boss. Bago pa lang ako mag-aaral ng Next.js. Beautiful. Wag ka lang siguro papapek sa mga nagsasabi, sobrang hirap naman itong Next.js, sobrang complex naman itong Next.js. But for me, if you really understand how it works, it's super simple. Kaya kagaya na nakita nyo kanina, di ba? Pagka pinag-compare nyo yung spam mode or yung client-side way of doing things, which kailangan mo pa mag-HTTP, kailangan mo pa magkaroon ng API na backend just to create your simple application, no? It's not really worth it, no? But you still have the ability to create an endpoint. Like yung ginawa natin, di ba? Nag-create ako ng API/product. So, kung gusto ko magkaroon ng API para makapag-access sa akin yung mga ibang client, no? Makapag-integrate sa akin, kaya ko pa rin gumawa ng API with the Next.js. The cons lang, no? Kailangan nyo lang ng cons. The cons is magiging server-side heavy yon. So, that's the only cons. Which I think that's also the cons of using API, 'di ba? Pagka API, kailangan yung i-deploy yan sa somewhere, which yung syempre mga konsumo ng server nyo is sa backend nyo pa rin. Ganun pa rin. Mas lang talaga, mas konti lang yung consumption pagka nag-server action kayo or React server component kasi wala na kayong masyadong client-side interaction or client-side consumption. Question lang, boss. Regarding on the server-side driven, do you think one of the challenge is handling authentication like JWT security? Yeah, this is a very good question, boss, no? Pagdating sa server-side driven, no, there is this middleware na, for me, JWT token is okay pa rin naman, no? Kasi parang yun pa rin naman mga standard nowadays, no? Parang sa mga clerks, sa mga kung ano-ano pa, sa mga Google, no? Gumagamit pa rin sila ng OAuth 2. So, JWT lang din yun. And then, most of the time, pagka mga gantong approach na, no? Pagka mga server-side driven na kayo, ang saving nyo na ng token nyo nan is either nasa cookies. Cookies na naka-HTTP only. And then, yun. So, parang dun nyo siya gagamitin. So, or, either, pwede kayong gumamit ng session approach, no? Yung parang mga traditional way of using session. Na tipong, kayo yung magkikreate ng session nyo, but then, every time na mag-handle yan dito sa may React server component nyo, meron muna kayong session checker. And then, pagka, syempre, valid yung session, edi go. Pagka hindi valid yung session, edi, hindi nyo siya, parang siya, unauthorized, something like that. Pero for me, mas better kung gagamit na lang kayo ng mga ready-made na authentication library like Clerk, OAuth
or Auth.js, NextAuth, I believe NextAuth meron din, Auth.js, Cognito, yan yung mga pwede nyo gamitin if ever. Ginagamitan pa rin ba ng React Query ang next? Yes, I mean, it's up to you. I mean, pero sustand for sure. Syempre, meron kang, hindi naman lahat gusto mo HTML, di ba? Kaya nagkakaroon ng use client. Oo, yun nga pala, no? Yung pinaka-analogy lang nun. Since, imagine niyo ito yung server, no? At ang ganda ng ginawa ni Dan, eh. So, ito yung server world. Sabi natin server world. Kasi parang ginawa niyang matrix. So, kasi nangyari, di ba, server-side driven na nga, ito yung server world, no? So, kaya nagkakaroon ng use client, nagkakaroon niya ng pinto, no? Nagkakaroon niya ng pinto para ito yung use client, no? Yung pinto na yan, mga boss, since ito kasi hindi na changeable yan, di ba? Client ano na to, server na to, So, imagine niyo ito na HTML. So, paano magiging interactive siya, mga boss? Pagiging interactive siya, kailangan mo ng JavaScript. So, paano mo malalagyan ng JavaScript yung server world? Kailangan mo ng use client. Yung use client na yan, ito na yung pinto para maran mo yung JavaScript mo. So, ganun siya. Okay? So, kung gusto mong gumamit ng sustand and so on, kailangan mo gumamit ng use client para magamit mo yung mga sustand, mga use state and so on. Kasi nga, pumapasok ka lagi sa server world nun eh. Okay? Kasi by default, like what I said, no, by default nangyayari is nasa server world ka. Okay? Kasi server-side driven eh. Pagka gusto mo gumamit ng JavaScript like sustand, like Jota or kung ano-ano pa. Okay? Since lahat yun, magra-run lang yun pagka nasa browser ka na, kailangan mo ng use client. So parang yan yung pinto para makapasok ka sa server world. Okay? I'm not sure kung nagigets nyo pero that's the idea of use client. So parang script tag to. So parang nangyari ito yung, sabi natin, meron ka ditong parang, parang Sum.js. No? Yung sa Sum.js mo yan, nagkukul yan ng sustand, no? Yung use client mo na ginawa, pagka sa JavaScript yan, yung server mo, which yung HTML mo, magkakaroon niya ng Sum.js or something. So, kaya mangyayari, pagka nag-run na yung mo sa browser and so on, meaning ma-access niya na yung Sum.js mo kasi meron yung script tag. And then, itong JS mo na to, nakasave lang yan somewhere. Okay? So, ganun yung idea niya. Pero yes, pwede mo pa rin. So, yung React Query naman, parang hindi mo na siya magagamit pagka nag-React Server Component ka or Server Action ka. Kasi nga, lahat ng mutation mo, lahat ng mga pag-get mo ng data is diretso na. So, hindi mo na siya magagamit totally. Depending na lang pagka gusto mo talaga mag-client-side fetch. Pagka client-side fetch, meaning gusto mo mag-call from the browser na. So, parang kunyari, from the browser, gusto mo mag-call ng API. Yun, parang gagamit ka ulit ng use client no kasi React Query, JavaScript din yan. So wala yan sa server. No, hindi magra-run yan sa server. Yan yung mga browser side lang kasi mga nagra-run yan eh. So kailangan mo ng use client. Pero kasi redundant na siya. I mean, meron ka ng React Server Component to fetch yung data mo eh. Meron kang server action to mutate. Ito lang yon. React Server Component, yung mga await nyo na get done, get products and so on, ayun yung ayun yung use query. Okay? Lahat ng use mutation nyo, yun yung action. Yun na lang. Server action, yan yung mutation. And then yung React Server Component, dyan yung ginagamit yung use query. Okay? Very basic. That's it. Alright, so we already have 159 on our stream or recording. So yeah, I hope you learned something from this live. And oh, by the way guys, see you yung mga naka-attend sa or mga naka-confirm dun sa natin sa my Get Together event. So I'm really excited to be I'm really excited na start yung event na yun, and that's my first time to have an event with my own community. And see you guys all there. And all right, I think that's it mga boss, and see you on the next one. Bye.